Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Benji Rapuls, shoutout kay Juancho Arnaldo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Malamig na ngumiti si Zuyan Shua at mahinang tumingin kay Yening. Kuya, maaari mo bang malaman kung sino ang nanghuhula at sino ang katotohanan ngayon? Sabi ni Yening, ikaw. Ang katotohanan ay ang Aaron ay tulad ng inaasahan ko. Kilala ko pa nga kung sino ang babaeng hinahanap niya. Marahan na ngumiti si Zuyan Shua at mamulong kay Minggayo. Kuya Shenlang, ano sa palagay mo? Dahil si Zuyan Shua ay may magandang dahilan at maaaring husgahan ang ilang mga bagay na hindi nakikita ng walang pagkakaiba, sapat na upang ipakita na dapat walang problema sa kanyang pangkalahatang pahayag. Naisip ito ni Mingyu at mahinang sinabi, ano ang opinyon ng City Lord Zhu? Hindi sapat ang mataas na opinyon, ngunit may ilang kalokohan. Sabi ni Zuyan Shua, hindi kailangang magpakumbaba si Lord Zhu. Masasabi mo ang isang bagay ng direkta. Madilim na daanan ng ulan. Magiliw na ngumiti si Zuyan Shua, kung gayon si Zhu ay may lakas ng loob. Pagkatapos ay lumingon siya at tumingin sa mga taong naruroon. Napangiti siya, ang mukha ng babaeng ito ay kung ano ang hitsura ng kapatid ni Zhu dati. Naniniwala akong alam mo lahat ito, kaya hindi ko nasasabihin pa. Ang gusto kong sabihin ay batay sa puntong ito lamang, napakalinaw ng sariling intensyon ni Aaron. Alam niya kung anong uri ng pagpapasigla ang ay dudulot sa atin ng babaeng ito. Sa makatuwid, ang layunin ng pag-ibig sa kanya ay upang pasiglahin tayo. Kung ganoon, napakasimple rin ng kahulugan ni Zhu. Ano pa ba ang dapat nating gawin? Kung gaano niya tayo gustong pasiglahin, mas lalo tayong maloloko. Kung gaano tayo tumatayo at naglalaro ng konsumo, natatakot pa ba tayo sa kanya? Ngumiti si Zuyan Shua nang may kumpiyansa at pagkatapos ay tumingin sa lahat ng taong naruroon. Talagang maalalahanin si Lord Zhu. Napakaganda ng planong ito. Tama, sasabihin ko sa iyo kung bakit biglang nawalan ng malay si Aaron. Sa pananaw, pagkatapos ng paliwanag ni Lord Zhu, naging maayos ang lahat. Hindi ko inaasahan na ang Aaron ay isang hari ng unggoy pa rin. Buti na lang, mayroon tayong talento ng lungsod na si Lord Zhu, ngunit nakikita natin ang kanyang pagsasabuatan sa isang sulyap. Sumasang-ayon ako sa sinabi ni Lord Zhu, kaya ginawa ko ang planong ito. Sumasang-ayon ako. Isa-isang sumigaw ang isang grupo ng mga executive na sumunod kay Zuyan Shua. Nang makita ang excitement dito, nagkatinginan ang executives ni Fuya at ng kanyang pamilya. Bagamat may kahihiyan, halatang naayos na ang sitwasyon. Bukod dito, makatwiran din ang sinabi ni Zuyan Shua. Higit pang mga argumento ay hindi lamang magiging walang kabuluhan, ngunit ang pinakamahalaga, ay lilito din na sobrang bobo sa iyong panig. Sa pag-iisip nito, sa pagtango ni Ye Shijun, ang mga tao sa magkabilang panig ni Ye ay maaari lamang tumango at magsabi ng oo. Kahit na may mga taong hindi nasisiyahan tulad ni Yening, sa oras na ito, maaari lamang nilang pilitin ang kanilang panloob na kawalang kasiyahan at sumang-ayon. Mukhang wala kang ibang tutol dito ha? Mahinang tanong ni Minggayo. Ang dalawang executive ni Foye ay tumango at sabay na sinabi, ang mga nasasakupan ay sumasang-ayon din sa sinabi ni Lord Zhu. Bueno, dahil ang lahat ay sumang-ayon, ang lahat ay gagawin ayon sa sinabi ni Lord Zhu. Salamat sa Dragon Elder para sa kanyang pagmamahal. Si Zuyan Shua ay nasa mataas na espiritu, tumingin sa paligid ng karamihan at malumanay na ngumiti, ano pa ang hinihintay mo, patuloy na kumanta at sumayaw, maligayang magpatuloy. Bukod dito, hindi ba siya Aaron ang makikipaglaro sa atin? Okay, magsaya ka sa kanya, pumunta ka at hanapin ako ng isang batch ng mga tagapagluto at sabihin sa lahat ng mga middle manager at maliliit na manager na magsaya buong gabi.
Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang pamunuan ng pamilya Zhou ay agad na nagutos at umalis. Ang mga taong naruroon ay muling nabuhayan ng musika, nagsimulang muli sa pag-awit at pagsayaw, at muling binuhay ang kanilang tago at hindi mapakali na puso. Sa pagdating ng kusina, mas lalong nagliwanag ang ilaw ng buong City Hall at mas malakas ang tunog ng saya. Sa sandaling ito, oras na para mahulog sa lungsod. Mukhang may isang mahusay na bagay at lahat ay bumabati. Kung ikukumpara sa Aaron, ang dilim ay puno ng kalungkutan at lamig. Siyempre, mayroon ding malaking sama ng loob mula sa babaeng nagrereklamo na si Linlong. Nakatingin kay Aaron na nakikipag-usap at tumatawa pa rin kasama si Zia Wei, at pagkatapos ay nakikinig sa bahay ng master ng lungsod, kumakanta at nakabitin na ito sa oras na ito. Hindi napigilan ni Linlong na itaas ang kanyang kamay at nagpas siyang gumawa ng isang bagay na malaki. Storytelling channel sa YouTube. Sa matinding pagmamadali, diretso siyang sumugod sa dalawa at pilit na pinaghiwalay. Sabi ko around, Majay gising ka ba? Isang kutsilyo sa Color Prefix. Kailan pa? Ikaw pa rin ang nasa mood dito. Makinig, makinig. Ang mansyon ng Panginoon ng lungsod ay napakaawit at matagumpay, kaya masaya at masigla. Dapat alam ng iba na hindi tayo nagnenegosyo dito at nag-celebrate ng maaga. Hay, pag nagpatuloy ka pa sa ganito, matatapos tayong lahat. Ang maingat na salita at magiliw na salita ni Linlong ay nagpagalit sa buong dragon hanggang sa mamatay. Ngumiti si Aaron at tumango, naririnig kita. Hear you still. Hindi nakaimik si Linlong. Sige, makinig ka. Napangiti si Aaron at mukhang walang balak pumunta dito. Sa wakas, ang sabik na si Linlong ay hindi napigil ang huminga. At least, hindi pa huli ang lahat para tumalikod ang bata. Pagkatapos ay baguhin ang iyong paraan at magpatuloy sa pagtulog. Ngunit ang magandang tanawin ay hindi magtatagal, o kahit na maikli. Matagal na sinakaw ni Lin ang kanyang lalamunan bago siya makahinga. Kaya ikaw, galit na galit si Linlong kaya hindi siya makapagsalita. Aaron, ang kalaban ay nasa kasalukuyan. Si Brother Linlong ay napakamakatwiran. Napapaligiran tayo ng iba. Kailangan nating gumawa ng paraan para makalusot. Desperado ka na ba? Kung hindi mo kaya, ako na ang manggana kay Kuya Linlong. Ipinikit ni Han Sanwei ang kanyang mga mata, nahiga sa lupa at nakangiting sinabi, alam mo, ang nakakagambala sa mga panaginip ng mga tao ay isang napakahiya at kasuklam-suklam na pag-uugali. Sa madaling salita, namula at nanlumo ang matandang mukha ng 2 taong nagmamadali. Ito ay isang magandang salita upang akitin ang bawat isa. Ganito pa rin ba? Kayong dalawa, dahil gustong magpahinga ni Kuya Aaron hayaan mo siyang magpahinga ng mabuti. Si Sister Ivory ay asawa ni Kuya Aaron. Sa tingin mo ba hindi siya mas nababalisa kaysa sa iyo? Naniniwala akong may dahilan siya para gawin iyon. Kaya, marahan na tiningnan ni Zia Wei ang 2 lalaki. Nang marinig ang mga salita ni Zia Wei, nagkatinginan sina Pangolin at Linlong, tama yan. Pagtingin muli kay Aaron, hindi pa rin niya idinilat ang kanyang mga mata, kayong 2 ang tagal kong kasama. Sa totoo lang, hindi mo ako kilala pati na rin si Zia Wei. Hindi mo dapat alam. Nagkatinginan sila at hindi alam ang ibig sabihin ng Aaron. Gayunpaman, sa kasong iyon, ang kanilang pagmamataas at kawalan ng pasensya ay hindi bababa sa nabawasan ng husto. Tumigil sa pagsasalita si Pangolin, at hindi umimik si Linlong. Masunurin niyang pinagmasdan ang sitwasyon sa paligid para sa Aaron, at itinanam ang sarili niyang enerhiya sa hiwalay ngunit walang patid na hadlang sa parehong oras. Gumawa ng suporta sa pagtatanggol para sa Aaron. Oras, kaya dahan-dahan. Kapag ang buwan ay mataas at ang mga bituin ay nasa lahat ng dako, ang gabi ay napakalalim. Sa oras na ito, bahagyang tumalikod ang Aaron. Pero pagkatalikod niya ay bigla siyang sumimangot. Hindi man niya idinilat ang mga mata ay halatang may nararamdaman siyang mali sa paligid niya. Nang maimulat niya ang kanyang mga mata, si Aaron ay nagulat at nagalit. Ano bang problema mo? Hindi napigilan ni Aaron na ibuka ang bibig at galit na galit. Hindi ko alam kung kailan nagtipon si Linlong ng isang malaking ulo ng dragon at tahimik na nagtipon sa harap ng Aaron. Kahit sa ilang lawak, halos tumama sa mukha niya ang mga kalakal. Si Linlong ay mukhang inosente, at ang isang pares ng longgan ay nakatitig sa Aaron ng malapitan.
Kahit na ginawa ito ni Aaron ng direkta sa kanya ngayon, hindi siya nagulat. What the hell do you want? Tumingin sa kanya si Aaron na walang imak. Kahit na ang sinabi ni Zia Wei ay makatwiran, dapat akong maniwala sa iyo nang walang pasubali, ngunit gusto ko pa ring tanungin ka, kung hindi, hindi talaga ako mabubuhay sa kapayapaan sa lahat ng oras, kung gusto mo akong sagutin, hindi na ako magtatanong ng iba, pero kung hindi mo ako sasagutin, titig na titig ako sayo, salita mahulog, ito kalakal din mura patungo sa Aaron. Ilagay ang kanyang ulo mas malapit, si Aaron ay hindi nakaimik sa sukdulan, ngunit nang makita ang hitsura ni Linlong na isang aso na hindi nagtanong tungkol sa kamatayan, sa wakas ay tumango siya, gusto mo bang malaman kung ano ang ginawa ko ng labis? Tama, matagal na tumango si Lin na parang minasa ng bawang, at ang isang pares ng longgan na mata ay tumingin kay Aaron, well, sasabihin ko sa iyo, bumantong hininga si Aaron at ibinuka ang kanyang bibig. Storytelling channel sa YouTube. Kung tutuusin, ang dami kong nagawa. Maaaring komplikado ang sabihin, ngunit sa huling pagsusuri, ito ay para lamang sa isang salita. Aaron na kalsada. Sa totoo lang, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Lin ang haba, o kahit paano ipapaliwanag sa kanya ang kasalukuyang sitwasyon ng kanyang katawan. Isang salita, matagal na nakasimangot si Lin at naguguluhan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, hindi niya alam kung ano ang gusto ng Aaron, at maghanap ng isang salita upang ibuod. Ang hirap talaga. Naging interesado rin si Pangolin at mabilis na inilapit ang kanyang mga mata sa gilid. Teka, isang salita, ngunit hayaan ang dalawang tao, maging si Zia Wei, ay magmukhang nalilito. Oo, sa katunayan, sa kanilang pag-uusap, si Zia Wei, tulad ng Pangolin, ay nagising na. Gayunpaman, kung ikukumpara sa Pangolin, si Zia Wei ay mas implicit at palaging malumanay na nakapikit at nagpapanggap na natutulog. Ngunit nang marinig niya ang putol na sagot ni Aaron, maging si Zia Wei ay hindi napigil ang imulat ang kanyang mga mata at puno ng kuryosidad. Ano pang hinihintay mo? Gusto mo bang maghintay ng ilang oras? Tanong ng Pangolin. Tumanggaw si Aaron, masasabing naghihintay ako ng angkop na oras. Tapos kailan ba tayo maghihintay? Ibig sabihin, kailan tayo magsisimula ulit? At least nakakapaghanda tayo ng maaga. Lin mahabang kalsada. Sa katunayan, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na hindi ko alam. Umiling si Aaron. Nang halos hingin ni Hanjia at Xuanlong ang pangungusap na ito, hindi nila alam kung ano iyon, ngunit hindi nila alam kung ano iyon. Hindi ba kalokohan yon? Hindi ba puro biro lang ito sa buhay? Ito ay Aaron. Kung may ibang gustong palitan siya, masisiguro ni Pangolin at Linlong na papatayin nila ang hanggal na ratio na ito ng walang awa. 3,000, ngayon lang sinabi ni Linlong sa iyo, hindi ako gaanong nag-ambala. Ngunit sa totoo lang, ang oras na ito ay hindi lamang nauugnay sa buhay at kamatayan ng ilan sa atin, kundi pati na rin ang kaligtasan ni Ivory at ng iba pa. Sa madaling salita, sa pagkakataong ito, magtatagumpay tayo o lahat tayo ay matatapos. Kaya sana talaga makaisip ka ng tamang paraan. I consider you as my big brother. I don't want to see any tragedy in you, naiintindihan mo ba? Bakit hindi maintindihan ni Han Xuanjie? Masasabi pa nga na ang Aaron, bilang isang partido, ay talagang nakakaalam ng mga problema ng mga bagay na ito kaysa sa sinuman. Ngunit sa kasamaang palad, may pagpipilian ba ang Aaron? Nais ng Aaron na gumawa ng mabilis na desisyon, ngunit malinaw na imposible para sa kabilang partido na magbigay ng ganoong pagkakataon. Sa kabaligtaran, ang kabilang partido, pagkatapos makipag-ugnay sa kanyang sarili at makita ang kanyang sarili na masyadong mabangis, mabilis na bumaling sa mga taktikang gerilya. Ang layunin ay upang maantala ang iyong sarili. Sa kasong ito, kung gusto ng Aaron na makasali sa kanila, ang Aaron ay magkakaroon lamang ng isang huling resulta, ang kamatayan. Kahit na ang pinakamakapangyarihang mga lalaking leon ay hindi kailanman naglalaro ng digmaan ng Atrisayon sa mga hyena. Papatayin nila ang kanilang mga pinuno sa isang suntok o lalaban muli sa susunod. Ito ang pangunahing batas na kahit na ang mga hayop ay naiintindihan, lalo na ang mga tao. Gustong patayin ang kanilang pinuno, iyon ay upang makamit ang layunin ng Aaron na iligtas ang mga tao. Sa puntong ito, alam ng Aaron na hindi ito madali. Dapat silang maging handa,
kaya ang pagpunta ay magiging isang mas malaking bitag. Ngunit kung babalik ang Aaron at naroon si Ivory, paano siya makakabalik? Kahit na may kamatayan sa unahan, hindi magkakaroon ng kalahating retreat ang Aaron. Sa makatuwid, maaari lamang piliin ng Aaron na maghintay. Maghintay para, sa pinakamahusay na oras, ito ang pinakaangkop at pinakaangkop na oras para gumamit ng static braking upang mapangalagaan ang hininga laban sa matinding labanan. Syempre, sa prosesong ito, hindi mag-aaksaya ng oras ang Aaron at makipaglaro sa isa't isa, sa tingin nila ngayon sila ang may kapangyarihan. Sa katunayan, malapit na nilang malaman na natalo sila sa larong ito. Malamig na ngumiti si Aaron, pagkatapos ay tumingin siya sa dalawang hayop at isang tao, at nakangiting sinabi, "Magpahinga ka, baka darating ang oras na maliwanag na ang langit bukas." Sa oras na iyon, ayoko na wala kang espiritu kapag ang magandang paglalaro ay on. Tapos tumalikod si Aaron, humiga ulit at pumikit. Bukas, halos sabay na tumingin ang dalawang halimaw at isang tao sa maliwanag na buwan sa kalangitan. Full ang buwan, magtagal ba bukas? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!